Magandang buhay, good morning. Luke chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Madalas, ang mga bagay na ito ay kapag nagbigay ka ng pera din yung matatanggap mo o biyaya, spiritual, physical. Subalit, ang totoo dito, maraming tao ang nakatingin na lang sa mga financial na biyaya. Kapag ito'y binabasa, puro pera na lang ang iniisip. Subalit, ang nais ng Diyos, kung ito'y pag-aaralan natin, i-meditate natin, ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon, suko natin, at sigurado mas malulugod ang Panginoon. Hindi kailangan ng Lord, ng Diyos, ang ating mga pera. Ang kailangan ng Diyos ay ang ating mga buhay na isinuko at higit sa lahat, namumuhay sa kabanalan at wala na sa sanlibutan. Ito ang gustong tukuyin ng Panginoon dito. Subalit, marami sa ngayon ay nakaugnay ito sa financial na pera lamang, sa material na bagay. Subalit, kung lalaliman natin ang pag-aaral sa salita ng Diyos, ang ating mga sarili ang nais tukuyin ng Panginoon dito. Ang pera, kikitain mo pa yan. Hindi ang kailangan ng Panginoon eh. Ang kailangan ng Panginoon ay ikaw mismo, ako, na magkaroon ng panahon sa Panginoon. Ikaw, ako, ay dapat makita ng Panginoon na namumuhay sa kabutihan, namumuhay sa katwiran, sa kabanalan, pinamumuhay ang bawat salita ng Diyos at titiwala sa Panginoon at matatag subok sa mga pagsubok ng mundong ito, na kapag may mga problema, lumalapit, lumuluhod at umiiyak sa Panginoon. I am blessed sapagkat lumaki ako sa buhay espiritual na yung tatay namin, yung mentor namin, si Pastor Mauro, ay isang lingkod ng Panginoon na palagi nakaluhod at umiiyak sa Panginoon. Naalala ko noon, si kapatid na Jay, si Pastor din na kasama ko. Nakakatulugan na namin yung prayer ni Pastor Mauro. Gising tulog kami, gising tulog. Subalit, bibihirang tao ang mga pinagpala ng Panginoon na binigyan ng kaloob at puso sa pananalangin. Kahit kung ikaw ay mananalangin at tinuturuan ka ng mga leader ng church, magpasakop ka, sumunod, dahil habang buhay mo yang dadalhin ang mga kaloob na ito. At kapag ikaw ay nakadikit sa mga pastor, sigurado yung mga anointing na nakadikit sa kanila, masasama sa iyo, mahahawa sa iyo. And I thank God sapagkat hanggang sa ngayon, kung ano ang minana ko sa buhay bilang isang mananampalataya, sa aming tatay, sa aming mentor, dala-dala ko hanggang ngayon na kapag ako'y malungkot, kapag ako'y nagkakasala, nagkakamali, napapalayo sa Panginoon, naliligaw, lumuluhod, nagmamakaawa, umiiyak, at patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-aaral, at nagpapaturo at nagpapasakop. Salamat sa mga tatay namin sa JLGM na hanggang ngayon ay matyaga na nabubuhay at nagtitiwala sa mga biyaya ng Panginoon. Kung gusto mong umunlad spiritually, maglingkod ka at magpasalamat sa Panginoon araw at gabi, lumuhod, manalangin,
at ibigay ang buhay para kay Jesus na hindi nagsawa at hindi nagdalawang isip na ibigay at tubusin tayo sa ating mga kasalanan at karumihan. Salamat sa krus, sa dugo ni Kristo, sa kanyang pangalan, at sa kaligtasang tinamo natin. And for all of this, to God be the glory. Amen.